Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy po na sumusubaybay, tumututok po dito sa ating programa ang Kumpirmado. At syempre, bago tayo mag-umpisa, binabati muna po natin maging ang ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na sumusubaybay, tumututok po. Maraming salamat po sa inyong lahat, maging sa ating mga bagong mga subscribers, no? So, sa araw po ito, mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan ho natin ngayon. Ano? Ito pong tumitindi ngayong hidwaan ng mga Philippine Coast Guard, Chinese Coast Guard, dyan sa pinag-aagawang isla na kung saan kahit saang anggulo po natin tignan, tayo po ang nagmamayari. Ngayon, sa nangyari pong pagkakaputol ng daliri ng isa sa mga tropa natin, yun ba ay isang hudyat na mangyayari na yung sinasabi nating labanan sa panig ng China at ng Pilipinas? Kung papakinggan ho natin yung sinasabi ng mga nag-aanalisa, o papakinggan natin yung sinasabi ng mga tao, lalong-lalo yung mga eksperto patungkol ho sa larangan ng uusapin patungkol ho sa giyera o usapin patungkol sa sigulot ng mga bansa. Iba-iba po yung ating mapapakinggan sa kanila at iba-iba po yung kanilang pananaw, iba-iba yung kanilang gusto na iparating sa ating gobyerno, sa ating mga kababayan. So, dito mga minamahal ko mga kababayan, marami sa mga kapatid nating mga Pilipino ang talagang nagalit. At syempre, hindi lang basta galit. Yung sinasabi nilang galit doon, yun yung galit na kung saan para ho, dahil ho doon sa nangyari sa ating kababayan. Syempre, tulad ng sinasabi ko, sino ba namang Pilipino, sinong Pilipino ang matutuwa na ang kanyang kapwa Pilipino ay makita niyang pinuputulan ng o pinutulan ng hinlalaki ng mga banyaga na kung saan ay nananakop, diba? At syempre, sino ba naman Pilipinong matutuwa na tayo na nga yung inaagawan ng teritoryo na para bagang tayo pa yung nagmumukhang mga bandido sa sarili nating lupain o sarili nating teritoryo. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, sabi ng iba, bakit hindi lumaban yung ating mga tropa? Bakit hinayaan nilang gawin sa kanila yan? Alam niyo po, mga minamahal ko mga kababayan, sabi nga ng mga kababayan nating iba, may dala naman pala silang armas, may dala naman pala silang mga baril. Bakit hindi nila binaril? Alam niyo po, mga minamahal ko mga kababayan, sa bawat layag ho ng ating mga kababayan, tuwing sila po'y maghahatid ng tulong o pagkain sa ating mga tropa, sila po ay binibriefing muna ng mas nakakataas sa kanila. So, ibig sabihin, pwedeng kaya hindi lumaban ng gitgitan talaga at kumbaga balyahan talaga yung ating mga kasundaluhan dahil meron silang sinusunod na utos. At marahil, kaya naging ganon dahil yun nga, may sinusunod sila na utos.
Ngayon, ang nakakalungkot dito, mga minamahal kong mga kababayan, tila agrabyado ho ang ating mga tropa. Kasi, tingnan nyo ha, sa tingin nyo, magiging ganun ka-agresibo yung mga Chinong yon kung hindi sila inutusan ng mas nakakataas sa kanila. Diba? Siguro, sinabi ng mas nakakataas sa kanila o sa China, balyahin nyo na. Kung kinakailangan, putulan nyo ng daliri. Putulan nyo na ng daliri. Diba? Maaring ganun ho yung naging sa kanila, mando. O maaring minanduhan sila. O kung lumapit-lapit sa inyo yung mga nila, rubber boat, butasin nyo. O kaya may dala silang kutsilyo. Nakitang-kita naman ho doon sa camera o sa video na talagang binutas. 'Di ba? Ilang beses na siguro inutusan talaga sila ng mas nakakataas sa kanila. Kaya kung ano may nakikita natin doon na ginagawa ng mga Chino, yun po ay base sa inutos sa kanila o minando sa kanila ng mas nakakataas sa kanila. Ngayon, ang tanong, bakit ganun? Kung yung mga mananakop ay inutusan ng ganun, bakit hindi inutusan ng ating gobyerno na hulihin nyo, butasin nyo, barilin nyo kung pumasok sa ating area? Diba? Hindi ba tayo ang may karapatan na dapat wala yung pinagkaiba eh? Subukan mong pumasok sa isang lupain na mayroong gwardya. Sa tingin nyo, anong imamando ng may-ari dyan? Sasabihin ng may-ari, pag pumasok at may ginawang hindi maganda, barilin nyo. Pag hindi madaan sa pakiusapan, barilin nyo. Diba? So dapat ganun ang naging mando ng ating gobyerno. Pero parang naging baliktad. Lumalabas pa na parang tayo ang mga mananakop na dapat palayasin sa sarili nating lupain. So ganun po yung nangyari. Kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal ko. Ewan ko lang kung ano yung sa tingin ninyo. Pero para sa akin, ganun ang lumalabas. Ha? O ito pa. Imbes na yung mga Chinong yan, imbes na sila yung agawan natin na kung anong meron silang pinapasok dito sa ating sariling teritoryo, nakita nyo naman. Sila pa ang nangaagaw ng armas na parang nagmumuka na sila talaga ang nagmamayari ng ating teritoryo. Diba? Ngayon, ang tanong po ng ating mga kababayan, sa nangyaring ito? Eto na, may nasaktan na, may naputulan na ng daliri, nagkasira-sira na yung sasakyan ng ating Philippine Coast Guard, ng ating Navy. Ano ang gagawin ng ating gobyerno? Ano ang kanilang imamando sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga Philippine Coast Guard? Ano na naman ang kanilang sasabihin? Relax lang kayo, huwag niyong patulan. Yan tanong, kailan papatulan? Kapag ubos na ang mga Pilipino? Kapag naubos na yung mga nagbabantay doon sa barko na kung saan lumang-luma na parang tirahan ng kalapate. Diyan sa tinatawag natin na BRP Sierra Madre. Ha? Anong sasabihin ng ating mga opisyal? Relax lang kayo, huwag yung patulan kung anong ginagawa nila. Ganun ba yun? Parang lumalabas niyan, sobrang agrabyado naman. Sobrang agrabyado naman ng ating mga tropa. Samantalang yung mga opisyal nila nag-uutos lang. Hindi sila yung napapagod. Hindi sila yung nagsasakripisyo ng buhay. Nakaupo lang sila. Pagka may nangyari, magpapapreskon, haharap sa media, magsasalita. Sasabihin kung anong ginawa ng China sa ating mga tropa. Hanggang ganun na lang ba? Mga minamahal ko mga kababayan. Pero kung ako tatanungin, ito sa akin lang siguro, kung hindi man lang kayang diskartehan ng ating mga nasa gobyerno,
yung kalagayan ng ating mga sundalo na nagbubuhis ng buhay dyan sa West Philippine Sea o dyan sa mga lupain o isla na sakupan ng ating bansa. Kung hindi nila kayang depensahan, hindi nila kayang solusyonan, hindi nila kayang suportahan yung ating mga sundalo na nandiyan dyan, mas mabuti pang pauwiin na lang natin sila. Nang sa ganon, hindi malagay sa panganib yung kanilang buhay. Yes, handa silang ilagay sa panganib yung kanilang buhay, handa silang humarap sa panganib. Pero sana naman, isaalang-alang natin na kahit pa lumaban yung mga yan, luging-lugi. Sa dami ng barko na nandoon, lugi tayo. Kasi yung barko natin nandoon, nakatago. Na parang nagpapakita lang ng karuwagan. Imbis na tayo yung lagi nandoon, nagbabantay by 24/7, baliktad din nangyari. Mga Chino ang nagbabantay doon at nag-aabang kung papasok yung ating mga barko. Hindi ba't katawa-tawa? Di ba? Kabaliktaran na nangyayari. Imbis na silang hulihin natin, lumalabas na tayo yung hinuhuli. Tama ako, hindi. Di ba? Kaya mga kababayan ko, tulad nga ng sinabi ko, ito, malamang ito rin yung nasa isip ng ating mga kababayan. Malamang ito rin yung nasa isip. Kung hindi kayang solusyonan ng nasa gobyerno natin, hindi kayang ibigay ng nasa gobyerno natin yung pangangailangan ng ating mga Philippine Coast Guard o ng ating mga sundalo na nandoon sa BRP Sierra Madre, mas mabuti pa na pauwiin na lang sila. Kasi hindi naman nasusuportahan talaga ng maayos eh. Hindi nasusuportahan ng sapat yung ating mga sundalo na nandoon na nagbubuhis ng buhay. Habang nagbubuhis sila ng buhay doon, magmula sa presidente, vice president, at mga kabinete, at iba pang mga opisyal sa ating bansa, magmula sa mga congressman, senador, pasiting pretty. Walang ginagawa. Nagsasalita, pero hindi napapagod. Hindi nalalagay sa panganib ang mga buhay. Tama ba ako? O mali? Di ba? Ngayon, kung yung kaisipan at yung pananaw at kung yung ating mga nasa gobyerno ay nagkakaisa o magkakaisa tulad ng pagkakaisa ng bansang China na palakasin yung kanilang teritoryo, palakasin yung kanilang mga sandata, palakasin yung puwersa nila, malamang hindi magkakaganito, hindi malalagay sa panganib, hindi malalagay sa ganung sitwasyon yung ating mga kababayan. Ang problema kasi dito sa ating bansa, lalong-lalo na ngayon, paparating na ang eleksyon. Ang sisiguraduhin ng mga yan, yung sarili nila. Ang sisiguraduhin ng mga yan, yung, di ba? Yung malibre sila sa eleksyon na darating para manalo sila. Mas focus sila sa paghahanda para sa eleksyon. Kaysa matulungan yung mga kababayan natin na nandoon sa mga isla na kung saan pinoprotektahan nila. Ngayon, kung ako yung presidente, halimbawa ako si Bongbong, sabi nung iba, ang rason ng iba, hindi madaling maging presidente. Yes, naniniwala naman ako, hindi madaling maging presidente. Maraming inaasikaso ang presidente, pero Diyos ko po, alam naman siguro natin timbangin, alam naman natin tignan siguro, alam naman natin siguro kung sino yung mas higit na kinakailangan talagang tulungan. Diba? Yung pagbibigay ng ayuda, nandyan lang yan eh. Pero yung magligtas ka ng buhay, mas mahalaga yun. Diba? Maganda naman yung ginagawa ng ating Pangulo. Nagbibigay ng tulong, ayuda, yes. Masaya tayo dyan. Pero kung tatanungin kita, ano bang mas mahalaga sa'yo? Buhay ng tao o pagkain? Buhay ng tao o ayuda? Sige nga. Yung pagkain, pwedeng madiskartehan yan kahit pa paano eh. Pero yung buhay na nalalagay sa panganib, mahirap mo na maibalik o
o maibalik pa yung buhay ng isang taong wala nang hininga. Tandaan mo yan. Sana nakukuha niyo ibig sabihin ko. Diba? Ngayon, pag may namatay, magme-message yung Pangulo, yung Vice President, o sino man dyan ng mga politiko, sasabihin, nakikiramay, nakikiisa, naaawa. Ano, hanggang ganun lang ba tayo? Hindi ba natin maipakita sa ating mga kababayan yung tunay na awa? Madaling sabihin, naaawa ka. Pero mahirap ipakita yan. Lalong-lalo na ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Madaling sabihin, nakikiramay ka. Pero, ang tunay na pakikiramay, yung nakikita pa ng taong dinadamayan mo, yung pakikiramay mo, yun ang tunay na pakikiramay. Diba? Magpapadala ka ng tulong. Kahit magpadala ka pa ng kahit anong klaseng tulong dyan eh. Kahit sa ang espeto mo tignan, mas mahalaga pa rin. Kung ako yung asawa ng sundalong mamamatay, sasabihin ko, mas mahalaga pa rin ang buhay ng asawa ko kaysa sa pera na yan. Yung perang yan, pwedeng kitain ng asawa ko yan. Yung pagkain na yan, pwedeng hanapin ng asawa ko yan. Pwede kong hanapin yan. Pero yung buhay na mas mahalaga, higit sa lahat ng bagay dito sa mundo, yun ang importante. Eh, ang nangyayari kasi, mga minamahal ko mga kababayan, eto, palibasa nga, dahil yung mga politiko, hindi naman sila yung sumasabak doon, hindi sila yung napapagod, hindi sila yung nalalagay sa bingit na kamatayan. Kaya hindi nila ramdam. Tama? Kaya hindi nila ramdam. Yun nga masakit din eh. Pero, kung gagamitin ng ating mahal na Pangulo, yung kanyang kapangyarihan at talagang totoo siya sa kanyang pagmamalasakit sa ating bansa, sa ating bayan, dapat i-plokrama niya yung tama ba yung lingwahe ko? Tagalog kasi, medyo tagalid tayo. Dapat gumawa siya, kumbaga magbaba siya ng isang mando na ang lahat ng politiko ay dapat magkaisa na mapondohan, matulungan yung ating mga Philippine Coast Guard, yung ating mga Navy, na kung saan parang kuto yung laki ng kanilang mga sasakyan kung ikukumpara sa mga barko o mga sasakyang pandagat ng mga kalaban natin. Di ba? Kaya mga kababayan ko, ang sa atin lang naman ho dito, sana ho, kung papaanong dinidepensahan ng mga Chino yung kanilang sarili, bagamat sila ay mga nang-aagaw, dapat mas higit na magkaroon tayo ng matinding depensa. O ito na nga, nagiging usapin na ngayon. Anong gagawin ng Amerikano? Anong gagawin ng Amerikano ngayon? Sa nangyari? Makikiramdam ba sila? Titignan ba ng Amerikano kung ubos na ang mga Pilipino? O ano? Mga kababayan ko, sana maliho yung sinasabi ng ating mga kalaban. Kasi parang may punto ho na hindi naman sa kung ano man, dahil alam nyo naman na matinding kalaban tayo nila, maging ako, sana wag maging tama yung kanilang sinasabi. Na baka mamaya ipinapain lang tayo. 'Di ba? O sumasakay lang yung mga Amerikanong to para tumindi yung init, galit ng China sa atin. So sana po, sa mga kababayan natin, sabay-sabay ho tayo manawagan sa ating gobyerno. Kasi kung gugustuhin talaga nila na maging kompleto yung ating mga kagabitan, malalaki yung ating mga barko, yung ating mga sasakyang pandagat, kayang gawin yan ng bansang ito. Kung ang lahat ng mga politiko ay natututo silang makiisa sa pagpapalakas ng ating depensa o ng ating bansa. Isa po yan sa ating panawagan sa ating mahal na Pangulo. Sana magmula sa gobyerno, dito sa Senado, sa Kamara, hanggang sa pinakamababang posisyon ay magkaisa. Magkaisa sa isang layunin na kung saan suportahan ng bansang ito
napalakasin ang ating puwersa. Nang sa ganun, hindi po tayo laging nasa baba at kinakawawa. Diba? Kaya sana po ay marinig ng ating mahal na Pangulo yung hinaing ng ating mga kababayan para ho sa ating mga kababayan na nagbubuhis ng buhay naman dyan sa mga isla na kung saan pinag-aagawan ho ngayon. Kaya sana isa sa mga araw na to makita ho natin yung magandang resulta at sana hindi na maulit yon. Diba? Sana hindi na maulit yon na may malaman tayo na may isang Pilipino na nagtatanggol sa teritoryo natin na napuputulan ng daliri. Baka sa susunod, hindi na daliri ang mabalitaan nating maputol. Ha? Baka sa susunod, ulo na. Kaya sana, umaksyon ho dito yung ating gobyerno. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng Ilgod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.